Mga 2 PM na nang makarating kami, ang baryo kung saan nagsimula ang lahat, kung saan ako nagkaroon ng magagandang alaala. Everything felt nostalgic when I stepped my feet out of the bus. I remembered when we are together, the time when I was full of excitement, the time when I was anticipating of a good life with him. Sa unang pagkakataon na nakita ko ang maliit na baryo na ito at ang mabuting pakikitungo ng lahat, naalala ko pa nang bumaba kami ng tricycle dati and we wandered as we reached our home, everything looked so perfect and happy. Ate Florencia, Tara na sa loob, at hi nila ako ni Lexi papasok sa isang maliit na cottage. Dito ba tayo titira ha? Oo, dito daw, punta daw tayo agad sa convenient area pagkatapos ay lapag ang gamit. Kailangan na daw nating tumulong doon, sabi naman ni Lexi sa amin, nilapag ko ang bag ko at sumilip sa labas. Nakita ko ang dating bahay namin ni Wilfredo na nakatayo pa rin sa gilid, may iba nga lang na nakatira doon, mapait akong napangiti nang maalala ko ang mga nangyari doon. Ate Florencia, halika na, pumunta kami sa convenient area at nakita namin ang mga miyembro ng sityo doon, some are familiar faces pero di ko kilala, I just see them around before. Nakahinga ako ng maluwag kasi di ko kilala ang ibang nandoon, baka nga di na rin ako makilala nung iba naming mga kapitbahay. Everyone, this is the volunteers, kasama sila ni Mr. Wilfredo Tan, they will help us for 5 days. So, don't be afraid to approach them if you need anything, they'll be glad to help. I smiled as they wave on us, pero napansin ko si Wilfredo na nakatingin sa akin, iniwasan ko na lang ang tingin niya. Naging maayos naman ang buong maghapon, nagpaligo kami ng mga bata at nilagyan ng shampoo na pang-alis sa kuto para sa hygiene. Kaya lahat kami nagtali ng buhok kasi baka mahawa kami, it was fun, kasing kulit kasi sila ni Marjon at tanong ng kung ano-anong bagay. Ate, kailan mo babanlawan ulo ko, pag wala na ang mga kuto mo para di ka na magkamot pa, halika muna dito at sasabyunan ko ang kilikili mo, ang kulit-kulit pa nga niya habang naliligo siya, ang sabi niya ay di na ang pangalan niya at matalino daw siya, she's so fun to be with halata nga na matalino siya. Let me help you, napatingin ako at nakita ko si Wilfredo na nakatayo sa harap ko habang nakangiti ng sobrang creepy, kaya kung paliguan yung bata ng mag-isa. Pero umupo pa rin siya sa harap ko at kinuskus yung ulo ng bata, sabi ng kaya ko na saad ko sa kanya at tinabig ko ang kamay niya, aray ko po, daing ni Lexi nang matamaan siya ng kamay ni Wilfredo. Sorry Lexi, masyado kasing pakialamero tong lalaking sabi ko sa bata. Aces, LQ kayo no? Ikaw ang bata mo pa para sabihin yan ha? Saan mo ba natutunan yan? Tanong ni Wilfredo at sinabon ang leeg nito. Hindi ka pa nga marunong magtanggol ng libag, alam mo na yung LQ, dagdag pa ni Wilfredo. Parehas lang naman kayo, siya nga lang dinikitan ng libag pero ikaw isa kang walking libag. Florencia, angal niya sa akin, nag-flip na lang ako ng hair sa kanya. Bakit? Totoo naman, di ba? I asked him back, tanggap ko pa yung pat choy pero walking libag. Teka, ang hot ko naman ata, he asked me. Oo, sobrang hot mo nga, sa sobrang hot mo nasunog ka, sabi ko sa kanya. Aray ko po, sabi ulit ni Lexi, mukhang nahatak ko na naman ang buhok niya. Sorry ulit, ate, masakit na talaga, papalipat na lang ako sa ibang volunteer, sige ka. Sorry naman, ito na, di na kita sasaktan, sabi ko sa bata at tinuloy ang pagpapaligo sa kanya. Binyanlawan na rin namin siya, parehas kaming naging tahimik ni Wilfredo dahil doon. Ayan, you're done Lexi, tawagin mo yung kaibigan mo at nang siya naman ang papaliguan natin, sabi ni Wilfredo at pinunasan niya ang mukha niya gamit ang puting t-shirt. He was so dedicated in this work. Lumapit ang isang batang nagngangalang Panying sa amin at siya naman ang pinaliguan namin. Tahimik lang ako habang pinapaliguan namin si Panying. Hindi mo ba ako kakausapin? He asked me. Wala akong sasabihin sa'yo, I replied at tinaas ni Panying ang kilikili niya sa harap namin. Wala ka bang naalala nung dumating tayo dito? Wala naman. Yung mga pinagsamahan natin dito, hindi ba nakakatuwang alalahanin ang mga yon? Hindi, sagot ko sa kanya at saka ko siya tiningnan ng masama. Florencia, I'm really sorry. Please give me a chance na bumawi sa mga nagawa ko, saad niya sa akin, binaba ko ang panghilod at nilapag ko iyon. Ikaw na lang ang tumapos dyan,
hahanap na lang ako ng ibang tutulungan, saad ko sa kanya but he grabbed my hand. Florencia, sandali lang naman, saad niya pero pumalag ako naging dahilan yon para matamba ako sa sapa at masubsob. Aray, sigaw ko at humawak ako sa ilong ko, ang sakit ng ilong ko. Dumudugo ang ilong mo, singhal ni Wilfredo sa akin at pinaangat niya ako para makatayo, kaya ko na yung sarili ko kaya bitawan mo ako. I'm sorry, di ko sinasadya, sabi niya sa akin at may inabot siya. Tiningnan ko yun at nakita ko na yung t-shirt na suot niya yon. Anong gagawin ko dyan, the blood, pamunas mo sa dugo, sabi niya sa akin. Napatingin ako sa kanya at nakita ko na hindi na siya payat at like before and he got some abs and muscles, hindi ko na kailangan yan. Sagot ko sa kanya at saka ako tumalikod. Pumunta ako sa mga volunteers na andoon at nanghingi ako ng tissue and stuffs para gamutin yung ilong ko. Mabuti hindi nabali ang nose ko dahil doon. Pero masakit naman dahil ang lakas ng pagkakasubsob ko. Ate Florencia, ano ba kasing mayroon kay Sir Wilfredo at parang tinatakasan at iniiwasan mo siya? Tanong ni Lexi sa akin habang nilalagyan ng betadine yung sugat ko na nasa pisngi. Patay ako sa asawa ko nito dahil nasugatan ako, buwisit naman kasi yung taong yun. Nasugatan ka ng ganyan kasi iniiwasan mo si Sir, bakit mo nga po siya iniiwasan? Pag-ulit ni Lexi. Wala, sagot ko sa kanya at saka ako ngumiti. Florencia, napalingon ako nang may marinig akong matandang babae na tumawag sa akin. The voice seems mature. Diyos ko, ikaw na, saad niya, napakunot ang noo ko dahil hindi ko siya maalala. Florencia, di mo ba ako naalala? Tanong niya muli sa akin at ngumiti siya, naalala ko na siya. Ah, sabi ko dahil sa natameme na ako si Manang, yung nagpapaigib sa inyo dati ng asawa mo. Ang tagal mong nawala ha. Po, ano po? Ah, hello po, nawalan ako ng sasabihin dahil sa kanya. Kumusta po? Tanong ko sa kanya. Naku mabuti naman ako, ito tumanda na ako pero ikaw naman ay gumanda lalo. Kasama mo ba ang asawa mo dito, yung naging anak mo? Kumusta na? Ano ba, babae ba yun o lalaki? Napatingin ako sa mga kasama ko na nagtataka na rin. Yung asawa ko po nasa Maynila, sagot ko sa kanya at saka ako ngumiti. Maynila? Eh bakit hindi mo siya sinama dito? Ang bait-bait pa naman ng asawa mo, saad niya sa akin. Kasama ka ba ng Red Cross dito? Dagdag niyang tanong sa akin. Opo Manang, sagot ko sa kanya, ganun pala. Eh mamaya ay pumunta ka sa bahay ha, magluluto ako para sayo. Kwentuhan mo ako. Naku, biglaan kayong nawala ng asawa mo dito. Sabi ng mga kapitbahay sinundo ka daw at yung asawa mo. Ano bang nangyari noon? Tanong niya sa akin. Manang medyo busy po kasi kami. Ano? Sir Wilfredo, bakit po? Lexi caught my attention and also Manang's attention. Diyos ko, malalaman pa ata nila na ako yung asawa na tinutukoy ni Wilfredo dati. Akala ko ba nasa Manila ang asawa mo? Tanong ni Manang sa akin. Manang, hey, ang tagal nating di nagkita ah. Sabi ni Wilfredo at niyakap niya ito ng mahigpit. Napasapong na lang ako ng kamay ko sa aking mukha. Nasa Maynila ka raw sabi ni Florencia, eh andito ka naman pala. Galit lang siya Manang, nasubsob kasi siya at nasugatan dahil sa akin. Na-miss ko kayo Manang, aniya at niyakap pa ang matanda. Ate Florencia, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lexi sa akin. Wala lang ano, nagkalituan lang, saad ko sa kanya. Bakit hindi mo sabihin sa kanila? Tanong sakin ni Wilfredo. Para saan pa? I asked him back. Di ba ang sabi mo wala na tayong relasyon? Why don't you tell them that you ran away with me before? We got married and lived here for a short time, sabi niya sa akin. Baka gusto mong sabihin ko rin na iniwan mo ako at hinayaang magpakasal sa taong Samira sa buhay ko. Ano? I asked him back. Mag-asawa kayo dati ni Sir Wilfredo? Malakas na tanong ni Lexi sa aming dalawa. Hindi na lang ako sumagot at umalis na lang ako ng lugar na yon. Tumambay ako sa isang maliit na cottage kung saan kita ko ang lahat. Bumalik na ang lahat sa pagtulong pero ito ako, nawalan ako ng gana. Gusto kong magkaayos kami pero ang sakit pa para sa akin ang lahat. Tapos ito siya kumikilos na parang inagawan lang niya ng candy. At gusto na lang niya ako bigyan ng panibagong candy. Nakita kong papalapit sa akin si Wilfredo kaya napagpasyahan ko na umalis na ng cottage. Aalis ka na naman ba? He asked me. Ano ba sa tingin mo? I asked him.
Kung tungkol sa kanina, I'm sorry, I just don't know how to get you talk to me. Kung kailangan mong ipagsigawan sa klase yung nangyari sa atin, gagawin ko. Kausapin mo lang ako ulit, sabi niya sa akin. Gusto rin naman kitang kausapin gustong gusto ko pero Wilfredo kasi ito. Sabi ko at tinuro ko ang puso ko. Panipit. Nasasaktan pa rin kahit halos 8 taon na yung lumipas, saad ko sa kanya. Pinilit kitang kalimutan, pero hinahanap pa rin kita kasi ikaw yung mahal ko, pero wala iniwan mo ako ang bilis mo akong tinalikuran, sabi ko sa kanya at pinunasan ko ang luha ko. Tapos ngayon gusto mo kausapin kita, gusto mo tanungin ko na, Hoy Chigi, kamusta ka na? Sunog ka pa rin ba? Gusto ko rin gawin yun pero di ko kaya. Kasi ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin, sabi ko sa kanya at sinubukan kong umalis muli pero hinarangan niya ako. Mahirap din naman sa akin, Florencia, hiyang-hiya ako. Nagagalit din ako sa sarili ko pag naiisip kong hinayaan kita na makasama yung taong sumire sa buhay mo. Pero kinapalan ko yung mukha ko kasi gusto kong sabihin sa'yo na mahal pa rin kita. Na kahit sinabi kong hindi na kita mahal, kahit na gusto kong panindigan yun kasing hiyang-hiya na ako hindi ko magawa. Yung pagmamahal ko kasi sa'yo yun na lang ang mayroon ako. Noong iniwan kita akala ko hindi mawawala ang lahat sa akin pero mali, kasi nawala ka. Ngayon, masaya ka na kasama si Joselito. Masaya ka na at yung pinangarap ko kasama ka, ginagawa mo kasama siya, saad niya sa akin. I'm sorry, babalik na ako sa field. Saad ko sa kanya pero muli niyang hinawakan ang kamay ko at inilapit sa kanya. Nabigla na lang ako nang haplasan niya ang pisngi ko at ailapit ang mukha niya sa akin sa kanya ako hinalikan, nanlaki ang mga mata ko at pinipilit siyang itulak, pero nang hina na ako at napasunod na lang sa mga halik ng mapagtanto kung mali ito, agad ko siyang sinampal ng malakas. Napatingin siya sa akin at inindani ang malakas kong sampal. I love you, I still do, sabi niya sa akin at ininda niya ang pamumula ng mukha niya. Bakit ganun? Bakit parang tama lang na hinalikan niya ako? Maaga kaming bumangon para ihanda ang mangyayari na party para sa mga bata. Mimimigay kami ng school supplies and such at pagdating ng gabi magaganap naman ang bonfire para mas magkakilala para o kaming mga volunteers. Throughout the day, I kept myself busy. I tried to avoid thinking. Kanina pa tumatawag si Joselito pero hindi ko masagot-sagot. I was afraid to talk to him dahil doon sa kiss at pag-uusap namin kagabi ni Wilfredo. Natatakot akong ma-realize ang isang bagay. Ate Florencia, kanina pa nagri-ring phone mo. Lexi told me, tiningnan ko ang phone ko at tumatawag si Joselito sa akin. Nag-alangan akong sumagot pero naisip ko na baka nag-aalala na siya at baka nag-aalala na rin si Marjun. Ay, oo nga salamat. Saad ko at bigla kong sinagot ang phone. Mabuti naman sinagot mo na. Kanina pa akong nag-alala sa'yo. Kumusta ka na? Saad niya sa akin. Okay lang ako at busy lang kami dito kaya di ko nasagot ang tawag mo. Maraming ginagawa kasi mamaya magpa-party kami para sa mga bata dito. Kayo ni Marjun, kumusta kayo dyan? Ito kanina pa umiiyak kasi di mo daw sinasagot ang phone, sinabi kong busy ka pero umiyak pa rin siya. Iba kapit sa'yo ng batang ta. Pinagmamayabang na big boy na siya pero halatang baby naman, he remarked. Natawa ako dahil doon. Namimiss ko na kayo, 2 days pa kami dito matagal pa. I told him, I miss you too but I know that this event will help you clear your mind. Thank you but I think this event just made me feel more messed up. Messed up? Ano ba yung problema mo? Does it have to do with me? With what I did? Tanong niya sa akin. Wala namang mali sa'yo, Joselito. Pakiramdam ko na sa akin ang mali. Saad ko sa kanya. I'm sorry, Joselito. Dagdag ko pa sa kanya before I sighed. Bakit ka humihingi ng tawad wala ka namang nagawang mali Florencia. Kung pakiramdam mo may mali sa'yo kaya ko namang tanggapin yun. Huwag kang panghinaan dahil doon, sabi niya sa akin at natahimik ako. He trusts me so much at natatakot ako dahil doon. I love you Florencia, please lean on my words, handle on my words. I will not do anything na makakasakit sa kanya. Pinasaya niya ako sa mga taong ito at ginawa niyang kalimutan ang aking pusong nadurog.
I love you too Joselito, sabi ko sa kanya at nagpaalam na ako sa telepono. Guys, we will divide everyone by group for our bonfire party, sabi ng isang volunteer na katabi ni Wilfredo. Tumingin siya sa akin pero inilag ko ang aking tingin. There will be 3 bonfires na pagsasaluhan natin and with members. Everyone must have cooperation. We will be divided into 4 teams. Tingnan nyo yung list ng members doon sa paper pati na rin ang mga gagawin nyo. Saad niya muli nagsitinginan kami sa paper at nakita ko ang pangalan ko at ng mga barkada with the team leader, Wilfredo. I glared at him at nag-smirk lang siya. Astig Ate Florencia, magkagrupo tayo. Sigaw ni Lexi at saka nakipag-appear sa akin. Tayo pa rin ba magkasama? Lexi, magsawa ka naman. Bumelit lang si Lexis at nagtago sa likod ko. Tiningnan ko ulit ang papel at nakita ko naka-member ko si Wilfredo. The hell? Okay so, kukuha tayo ng wood for the fire, sabi ni Wilfredo. I'll go, sabi ko sa kanya. No, 3 tayong pupunta. He retorted back and he threw some flashlights. Luckily we are able to catch it. Nag-proceed kami sa pagkuha ng mga kahoy. I enjoyed it. Humandar kasi yung pagiging madaldal niya at pati tipaklong pinagtripan niya. Marami kaming nakuha at tuwang-tuwa kami. I think we should go back. This is enough, Wilfredo told us. Sige po sir, Lexi said at pabalik na kami. Mag-ingat ulit kayo sa sapa ha. Tulungan na kita, baka matambay ka ulit, sabi ni Wilfredo sa akin at tinangka niya akong alalayan. No need, wala naman akong buhat para tulungan mo ako. Nagpaipal kasi siyang kunin yung mga kahoy ko kaya hinagis ko sa kanya ang lahat ng yun. Come on, just let me. Let me help you, he asked me at hinawakan ako pero tinabig ko siya. Wow! Sigaw niya at natamba siya kasabay noon ay ang pagbagsak ng mga kahoy na hawak niya. Nadinig ko ang pagdaing niya na siyang agad naming kinaalarma. Sir, okay lang po ba kayo? Oo naman. Kunin mo ang mga kahoy na nalaglag. Wilfredo told him and he tried to stand up but he fell down again, making him groan. Fine, parang nabalian pa ata, bulong ko sa sarili ko at lumapit ako sa kanya. Sinuyo ko ang paa niya at nakita kong na out of place ang buto niya. Wala namang sugat o ano, pero kailangang itama ang posisyon nito at magiging masakit ito. Norma, may one ka dito, babalik ako sa camp to ask for help, sabi ko sa kanya. No, Norma, bumalik ka doon na dala na itong mga panggatong, and send some help for me. Utos naman ni Wilfredo sa kanya. Nagkunot ang noo ko at masama akong tumingin sa kanya. He raised his eyebrow at saka siya nag-smirk sa harap ko. Hindi, ako na ang babalik sa camp. May pile siya at ipapaliwanag ko kung anong nangyari. We need a medic here. Hindi Norma, ikaw ang pumunta doon, he said back. Kung ako na lang kaya ang may one at kayo ang bumalik ano. Parang mas okay ata yun. Itong ex mag-asawa na ta. Halatang bitrele pa sa life. Hindi ako bitter, siya yun, turo sa akin ni Wilfredo and look at me as if he wanted to say it again, he wanted to say that he loves me again. Norm, ayokong may one kasama yan dito. Pero di siya pwedeng may one dito. At hindi naman pwede na ikaw magbuhat nitong mga kahoy kahit babae ang puso ko, gentleman pa rin naman ako. He told me. Tama, wala naman akong gagawin sa'yo kung ayaw mong makipag-usap then wag. I promise I will not do anything, saad ni Wilfredo sa akin. Fine. I replied at naupo ako sa isang bato, tinulungan muna na makaupo si Wilfredo. Saka baka dalawa pa kaming ma-injured. Nilalaro-laro ko ang phone ko habang hinihintay si Norma. Ayokong kausapin siya kaya mas maigi nang maglaro na lang ako habang naghihintay. Do you still remember when we used to wash some clothes in here? He asked me at napatingin ako sa paligid. Bumalik ang magagandang ala-ala namin dito, we struggled but we enjoyed the struggle because we learned a lot. Oo, at wala ni isa sa atin ang marunong maglaban noon, sabi ko sa kanya. Dinadaan natin sa sabon, he told me and he laughed. Natawa din ako sa mga naalala ko na moments namin noon. Tayo lang naman ang nakakaalam na di tayo marunong magkusot. Ang mahalaga matanggal yung amoy daing sa damit,
I told him at bumantong hininga ako sa kanya. Sana pala, dito na lang tayo naglabanon para di tayo nakita nila mama. He told me at saka ko naalala ang sakit ng pagkakataon na yun. That moment that destroyed our life. Kahit naman nakita nila tayo kung hindi ka umalis at iniwan ako. Hindi aabot sa ganito ang lahat, sagot ko sa kanya. Florencia, nanghihinayang ka ba? He asked me. Walang alinlangan akong tumango ako sa kanya. Oo, kasi naramdaman ko yung gusto kong maramdaman sa'yo. Mahal na mahal kita Wilfredo pero iniwan mo lang ako. Sagot ko sa kanya at tumulo ang luha ko. Pasensya ka na ha. Duwag kasi yung sunog na inchik sobrang duwag. Sa sobrang takot na nararamdaman ko ay hindi ko inisip yung kaligayahan mo. Patawarin mo ako. Bulong niya sa akin at tumingin ako sa kanya. Nilapit niya ang mukha niya sa akin at hinalikan niya ako, di na ako nakatanggi pa dahil nadala na ako ng emosyon ko at ng katotohanan. Mahal pa rin kita Florencia. What I've for you never changed. Mahal mo pa rin ba ako? Tanong niya sa akin at natigil ang halik namin. Mali kung mahal pa rin kita, sagot ko sa kanya. Mali. Hindi yon ang gusto kong marinig Florencia. Ang gusto kong marinig ay ang sagot mo sa tanong ko. Mahal mo pa ba ako? Tanong niya sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko sa dahan-dahan na pagtango. Muli ay hinalikan niya ako nang madinig niya ang sagot ko, hindi ako pumalag. Hinayaan kong malunod ako ng emosyon ko. Ang kinakatakot kong ma-realize ay madaling bumalot sa katauhan ko. Mahal ko pa rin siya kahit perpekto na ang buhay ko kasama si Joselito. Mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Siya pa rin kasi siya naman talaga. Nandoon sila. Narinig ko ang boses ni Norma at humiwalay na ako sa halikan namin ni Wilfredo. Nauna akong tumayo at sinalubong na lang sila, di na ako nakapagsalita pa at nagtago na lang sa likod ng isang volunteer. Buong bonfire ay hindi ako makatingin kay Wilfredo, ingay, kantahan pero ang atensyon ko nasa kanya lang, kahit di ko siya tinitingnan, siya ang nasa isip ko. Mali ito, pero bakit tama ang dikta ng puso ko? Nabigla na lang ako nang nagsipasukan na ang mga tao at pack up na pala. Tumulong ako sa paglilinis sa labas hanggang sa nakita kong nakatingin muli si Wilfredo sa akin. Ate mauuna na kami sabi ni Lexi at tumango na lang ako. Nagsipatayan na ang ilaw sa cottages ng iba at tanging kaming dalawa na lang ang gising. Matutulog na ako, sabi ko sa kanya pero hindi siya sumagot sa akin. Sa halip kahit paika-ika siya ay lumapit siya upang muling halikan ako. Wilfredo, malita, tama na. Tigilan mo na ito, I breathed pero muli lang niya akong hinalikan sa aking lobby. Wilfredo, ano ba? Napasigaw ako. Mahal kita at mahal mo pa rin ako. Ano bang mali doon? He asked me at tumulo na rin ang luha niya. Ano bang mali kung parehas naman ang nararamdaman natin, saad niya sa akin. Dahil iba na ang sitwasyon ngayon, Wilfredo. Sobrang iba na. Sagot ko naman sa kanya. Florencia ngayon lang ako naging matapang, sana naman maging matapang ka rin para sa akin, he told me at saka siya tumalikod. Napayuko na lang ako at nabigla na lang ako nang niyakap ko siya patalikod. Oo, ako mismo ang lumapit sa kanya para lang yakapin siya. Muli niya akong niyakap ng mahigpit, at hinalikan ko naman siya. At sunod ko na lang na namalayan ay nasa isang kama na kaming dalawa, parehas na walang saplot at nadadala na ng init ng sitwasyon. Hindi ko napigilan ang nais ng tadhana nagsimula na ang aming pagkakamali. Ang pagkakamali na magbabago ng buong buhay namin. Kakaiba. Bakit? Nung mag-asawa tayo, we didn't even do this. I was so scared to make a move because you were pregnant. I don't even know how this feels but doing this with you, it feels so great. Tama nga sila, pag nakipag-love making ka sa taong mahal mo. It will be great, he asked me at muli niya akong hinalikan sa aking leeg. Napapikit na lang ako, dahil alam ko dito na magsisimula ang isang malaking kasalanan sa perpektong pamilya na meron ako.